Nabisto kasi, kaya ngayon nagpapasaklolo umano si Vice President Sara Duterte sa korte. Ilan lamang ito sa sagot ng ilang mambabatas na hinaina ng kaso ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio. Kung ano ang laman ng reklamo at sagot ng mga mambabatas dito, alamin mula kay Judea Bernardo. Nabisto kasi. Ganyan naman ang mga Duterte, di ba? Kapag sila ay nahuhuli, nabubuko o nasusukol, tatakbo sa korte. May free will naman at maraming pera ang mga Duterte para mag-file ng sangkatutak na kaso. Lagi naman nilang ginagawa yan. Pero sa dulo, simple lang ang tanong. May na-violate ba na batas ang members ng Committee on Justice at ang AMLAC sa paglalabas ng report on covert and suspicious transactions? Yan ngayon ang tanong na sinagot ng ilang mambabatas na subject ng criminal complaint na inihain ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasseh Mans Carpio. Ayon kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, isa sa mga inireklamo ni Carpio, mas malinaw pa sa sikat ng araw na wala umanong nilabag na batas ang komite sa naging pag-usad ng nakaraang impeachment proceedings laban kay Vice President Duterte, kung saan iniulat ng AMLAC na may kabuoang 6.7 billion pesos transactions na classified bilang covered at suspicious sa ilalim ng pangalan ng mag-asawa. Base kasi sa iginigiit ng legal counsel ni Carpio na si Attorney Peter Paul Danao, nilabag ng House Justice Committee ang Bank Secrecy Law, Data Privacy Act at ang Anti-Money Laundering Act nang ilabas nito ang umanong suspicious transactions. Ang sinasabi po sa batas ay bawal po na isiwalat ng AMLAC kahit anong informasyon na nalakap nila sa mga bangko. So yun po yung sinasandigan namin, yung Section 8A po ng RA 9160. Pinipilit din umano ng komite na idawit si Carpio sa isyu ng impeachment kahit na isa naman itong pribadong individual. Tama ba na ginawa ng AMLAC na magpalabas daw ng mga transaction reports? Diba? Ngayon, kung sinasabing totoo o hindi po dito sa fiscal na dapat nasagutin yon. Siguro baka dapat sa impeachment court. Diba? Hindi naman po parte ng impeachment si Attorney Carpio. Pinipilit po siya na madawit sa impeachment na pribadong individual. Pero ang tanong, mayroon nga bang nalabag ang komite? Paninindigan naman ni Sendanya at House Senior Deputy Minority Leader Leila de Lima, karapatan ni Carpio ang magsampa ng kaso, pero malinaw na walang nilabag na batas ang House Justice Committee sa nakaraang impeachment hearing. Isa rin ang Bangko Sentral ng Pilipinas, partikular ang governor nito na si Eli Remolona Jr. sa pinakakasuhan ni Carpio. Ayon naman sa BSP, sasagutin nila ang nasabing reklamo sa tamang proseso at sa oras na matanggap nito ang buong kopya ng complaint. Mula rito sa House of Representatives, ako po si Judea Bernardo, DayTV News. Maraming salamat sa iyo, Judea Bernardo.